Pilipino, pwede mong alisin sa Pilipinas. Pero hindi mo pwedeng alisin sa Pilipino ang bigas. Saan man mapadpad tayong mga Pinoy, siguradong hahanap-hanapin natin ang mainit na kanin. Kaya naman anumang usapin tungkol sa bigas, hindi lang pang-agrikultura, pang-ekonomiya, pang-politika at pang-sambayanan din. Lalo pat pinag-uusapan ngayon kung sapat ba ang supply natin ng bigas. Sa warehouse ng National Food Authority o NFA sa Quezon City, ito ang inabutan namin nang dumalo kami nung nakaraang Martes. Ayon sa NFA, tatagal na lang ng 7 araw ang kanilang buffer stock o reserba ng bigas. Kung magpapatuloy ang kakaunting supply, pihadong lolobo ang presyo ng NFA rice sa merkado. Kaya ang nakikitang solusyon, mag-angkat ng bigas. Matatanda ang una ng sinabi ng Pangulo na tutol siya sa pag-angkat para mapunan ang kulang na supply. Pero kalaunan, binawi niya rin ito. Gusto niyang matapos muna yung harvest season bago mag-import. Kung talagang kulang, mag-import tayo. Pero dahil sa ilang araw din bago nagdesisyon ng Pangulo na mag-aangkat ng bigas, matapos ipaalam sa kanya ang nooy nakaambang rice shortage, naantala rin ang pagdating ng inangkat na bigas. Sa pangyayaring ito, nagbubukas ng katanungan ngayon. Kung ano nga ba ang estado ng produksyon ng bigas at posibleng nga bang marating ng bansa ang matagal nang inaasam-asam na rice self-sufficiency sa taong 2020? Ang National Food Authority ang inatasan ng batas mag-imbak ng bigas para sa buong bansa. Sa unang tingin, halos walang laman ang warehouse na ito na dapat sana'y tatagal ng 30 araw ang stock ng NFA. Wala na tayong nakikitang bigas so far dito. Nasaan yung gagamitin for the consumption of the public? Actually po, ang ini-issue lang namin ngayon is for government institution like BGMP, government hospitals, and all government institutions. Saan ang gagaling yung mga nakikita namin sa market na NFA rice? Saan ang gagaling yan? Supposedly sa inyo rin? Possible po yan sa ibang district office. So yung regular na dinadala sa mga palengke na binibenta na NFA rice para sa consumption ng publiko, hindi ito yun? Hindi yan, ma'am. Sir, nasan po yan? Ano to? Itong lahat ho ng may takip na to is for DSWD also. Ano nangyari? Wala po tayong importation. Hindi pa po na-approvean yung 250,000 metric tons. Itong NFA warehouse sa Visayas Avenue ang nagsusupply ng bigas sa kabuuan ng Quezon City at Maynila. Ayon sa supervisor ng naturang warehouse, sa parehong panahon ng 2016, napuno ang buong warehouse na ito ng mga bigas. Katunayan, umabot sa 100,000 sako ng bigas ang kanilang stock. Pero ngayon, kitang-kita na hindi man lang nangalahati ang stock ng bigas dito. Nasa 20,000 sako lang daw ang meron sila ngayon. At dahil dito, hindi na rin nila kaya mag-supply sa mga merkado, kundi nakalaan na lamang daw ito kung sakaling magkaroon ng kalamidad. Kada umaga, sakay ng traktora, tumutungo ang grupong ito sa isang sakahan dito sa Nueva Ecija. Mahigit kalahating oras ang kanilang binabaybay. Lahat sila magkakamag-anak at karamihan sa kanila pagsasaka ang nakagisnan. Ang kanilang pamilya raw ang isang patunay na hindi kayang buhayin ng bigas ang mga katulad nila. Mapahanggang ngayon kasi, wala pa rin silang lupang sinasaka. Isa na rito si Mang Roberto, matagal na rin nagsasaka. Taga-tanim ang trabaho niya sa sakahan at umaabot lang ng 300 piso kada araw ang kanyang kinikita. Pero tiyempuhan pa raw ito kung may magpapatanim. Sa isang buwan, swerte na raw si Mang Roberto
kung kikita siya ng 8,000 piso. Wala naman po nung maabot sa amin na puro kami lang din po, bukid, ganyan. Wala na pong pagbabago. Puro hirap po yung inaabot namin. Wala na pong pag-akit na ginhawa, ganyan. Kung panahon naman ng anihan, wala na rin silang kinikita dahil mga makinarya na ang ginagamit ngayon ng karamihang nagmamay-ari ng sakahan. Kaya ang mga tulad nila, kailangang magdoble kayod para sa kanilang pamilya. Pinayuhan na rin ni Mang Roberto ang kanyang mga anak na iwan na ang trabahong nakagisna niya sa kanyang mga ninuno. Hindi po sir, pinag-aaral ko po yung mga bata para makapagtrabaho po sila ng maganda. Hirap na po eh. Ayaw po namin parana sa mga bata, yung mga anak ko yung hirap sa bukid. Ang mga magulang ni Roberto katulad din niyang magsasaka. Pero sa ilang dekadang lumipas, mapahanggang ngayon, hindi rin naging maunlad ang kanilang buhay. Basta po tinitigan lang nila, mabubusog na po sila kahit po walang ulam. Sa araw na ito, mapalad na kumita si Mang Roberto kaya may nabili siyang pagkain. Pero dahil sa laki na rin ng kanyang pamilyang may 9 na miyembro, hanggang pambigas na lang din ang kayang mabili ng kanyang kita. Kaya ang kanyang mga anak, nakasanayan ng mag-ulam ng toyo o asin. Posible naman sanang mapalago ang kanilang buhay at ani sa pagsasaka kung natutugunan lang sana ang kanilang mga pangangailangan sa bukid. We really need na tulungan lahat ng rice farmers. Pero dapat nating maintindihan na karamihan sa rice farmers dito sa ating bansa ay part-time lamang. So ang importante talaga dito ay rural development, na ang mga magsasaka ay hindi lamang sa bigas nagdidepende para sa kanilang livelihood, pero meron din silang pagkakataon na makapaghanap ng trabaho sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Kung pag-aaralan ng mga datos ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec noong nakaraang taon, umabot sa 12 milyon tonelada ng palay ang na-produce ng mga magsasaka. Pero umabot naman sa mahigit 13 milyon tonelada ang kinukonsumong bigas sa bansa. Sa mga datos na ito, napag-alaman naming 70% lang ang nakamit ng mga magsasaka noong nakaraang taon kung rice self-sufficiency ang pag-uusapan. Pag sinabi kasi nating rice self-sufficient, kailangang tignan natin kung gaano kadami ang na-produce ng ating mga farmers. Ganon din, kailangang tignan natin kung gaano kadami ang kinakain natin na bigas. So, pag in-equate mo ngayon, for example, yung statistics natin, lumalabas na kulang pa din yung naproproduce natin. So, ibig sabihin, hindi tayo self-sufficient. Kung pagbabasehan ng Presidential Decree 1770 na nilagdaan noong dekada 80, tanging ang NFA lang ang may karapatang mag-import kung sakaling magkaroon ng pagkukulang sa supply ng bigas. Isa ang Pilipinas sa mga lumagda sa World Trade Organization sa ilalim ng General Agreement on Tariffs and Trades o GATT. Sa kasunduang ito, pwedeng magpasok ng bigas ang ibang bansa sa atin pero may limitasyon lang nang aabot sa 805,000 metric tons o yung tinatawag na quantitative restriction. Pinayagan tayong magkaroon ng restriksyon sa pag-angkat kapalit nito ang mababang buwis na aabot lang ng 35% sa ibang imported products. Ang hakbanging ito ng pamahalaan ay para maprotektahan ang mga magsasaka ng palay sa bansa. Noong nakaraang buwan, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Executive Order 23 na layong palawigin hanggang 2020 ang quantitative restriction. Sinabi na po ng ating mahal na kalihim na kapag po tayo ay gustong maging productive, number 1 po ay kailangan po magamit po natin ng teknolohiya. Doon po papasok ang ating po mga post-harvest facility dahil maraming losses po na nakukuha tayo doon. We can improve on per hectare productivity. But even, no matter how much, let's say, technology and efficiency we put into that production, the thing that's going against us is population growth. The Philippines is highly, highly overpopulated, and we're the fastest growing.
Sa pag-aaral ni Roel Briones, mananaliksik ng Philippine Institute of Development Studies, ahensyang nasa ilalim ng National Economic Development Authority o NEDA na nagpapanukala sa pamahalaan para sa pagpapaunlad ng ilang sektor sa bansa. Sa rekomendasyon ni Briones, dapat nang tuluyang ibasura ng pamahalaan ang quantitative restrictions sa halip magkaroon na lang ng malayang kalakalan. Hayaan mo pumasok ang bigas galing sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga private importer, private trader. Lapatan mo ng karampatang tax para may konting protection naman ang ating farmer. Tapos, in fact, yung mga kinita mo doon sa tariff na yon, yung mga import tax na yon, pwede mo actually ilaan palalo doon sa mga rice farmer para matulungan sila. 1968 pa lang, pinagmamalaki na ni President Marcos at that time na ma-achieve niya ang self-sufficiency. Subalit ilang taon na, mahigit 40 years, yun pa rin ang pinag-uusapan, yun pa rin ang tinatarget. Siguro there's something wrong with the target kung hindi mo maabot in 40 or 50 years. Kasabay nito, dapat ding itaas ang buwis o taripa ng mga kalakal mula sa ibang bansa. Ang kikitain nito, dapat lang ilaan sa pagpapaunlad ng mga lokal na magsasaka. Kung masusunod ito, magkakaroon ng kompetisyon sa pamilihan at mabibigyan ng suporta ang mga lokal na magsasaka mula sa buwis na importasyon. Hindi malayong makakasabay na rin sila sa kompetisyon. Pagka nilift na, wala na itong quantitative restriction, any volume of rice ay pwedeng pumasok sa Pilipinas at a certain tariff na mas mataas doon sa 35%. At pagka ganun na nangyari, ay baka bumaha ng bigas. Sa ngayon, 17 piso kada kilo ang bili ng NFA sa palay. Samantalang ang mga pribadong trader naman, aabot ng 19 na piso kada kilo. Kaya ang mga magsasaka pinipili na lang magbenta ng kanilang palay sa mga pribadong trader kung saan mas malaki ang kanilang kikitain. Kailangan na nating palitan yung nakasanayan natin, nakaugalian natin na patakaran sa ating rice trade na bibigyan ng monopoly ang National Food Authority at maglalaan siya ng certain amount of quota ng bigas na pwedeng angkatin. So, yun hindi naman yun umiiral sa ibang mga commodities sa ating agrikultura. Sa ibang mga commodities na inaangkat natin, wala ka namang National Food Authority na magdidikta kung ito lang ang pwede mong importin, kundi nagiging desisyon na to ng mga private trader, private importer. Subalit may mga pronouncement noon na pinag-aaralan din kung itong 17 pesos namin support price ay dapat na taasan. So, depende na rin po yun sa NFA Council and even sa presidente natin kung tataasan nila yon. Pero with our palay procurement operation, yun yung isang assistance namin na ibinibigay sa magsasaka upang sigurado ang magsasaka na sila ay kikita at hindi babaratin ng mga traders ang kanilang produce. Sa sitwasyong yun, posible bang makamit ng pamahalaan ang target na 2020 rice self-sufficiency? Project natin yung kasalukuyan, hindi pa rin. Almost anything can happen, di ba? Noong 2008, hindi natin inaasahan na magiging $1,000 yung pandaigdigang presyo ng bigas sa world market. So, unless mangyari yon, hindi rin mangyayari ang self-sufficiency by 2020 or even in the foreseeable future. Ang bigas na siyang pangunahing pagkain sa bansa, maituturing na political commodity dahil ito ang tanging produktong nakasalalay ang kapalaran kung sinong nakaupo sa pwesto. Uunlad nga lang daw ito kung babaguhin ang mga polisiya patungkol dito o repasuhin ang ilang batas. Dapat daw kasi itong tignan bilang negosyo. Sabi nga natin, kailangan talaga ma-develop yung ating agriculture sector. Kasi the Philippines is an agriculture country and then sa history of economic development, the agriculture sector should be developed first. Noon pa man, makailang beses nang inasam ng pamahalaan na maging sapat ang produksyon ng palay sa bansa. Nagbago na ang panahon at ilang liderato na ang nagpalit. Pero ang problema sa bigas, hindi pa rin natatapos. Panahon na
para muling tignan ang mga programa at pag-aralan ang mga pulisiya kung nakatutulong pa nga ba o sadyang nagpapalala lang sa sistema. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Mariz Umali kasama sa iisang brigada.